Nung nagkaroon ng declaration of martial law, pinadlak ang Kongreso at binuwag ang Kongreso. Si Marcos Sr. ang gumagawa ng mga batas at pinakulong lahat ng kalaban ng gobyerno. At linimitahan ang kalayaan ng malayang pananalita. No? So in other words, nagkaroon ng diktadurya. Constitution, bukod sa dalawa na lang ang kadahilanan para magdeklara ng martial law, na itong pagdedeklara ng martial law, pwedeng ma-review ang legal at faktual na basihan ng hukuman at ng ating Kongreso. In fact, automatic na kapag nagdeklara ng martial law, yung Kongreso ay talaga mag-i-special session at pag-uusapan ang legal at faktual na basihan. At kung walang legal at faktual na basihan, sasabihin nila walang bisaya ang pagdedeklara ng martial law. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Anong araw na? Anong petsa na? 6 ho ng January. 6 na ho ng Enero. Konting kembot na lang. Sigurado ho na magkakaroon na talaga at makikita nyo na yung malawakang rally na isasagawa ng isang religious group. Peaceful rally po ito At marami na ho nagpapahayag na kanilang mga pagsuporta. Sasama daw po di umano itong mga tao na nababanggit dito. Pero bago natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na yon, merong balita si Chikadora matapos mabulgar ang baho, nakawan ng pondo, talamak sa, alam nyo na kung saan talamak yan. Diba? Kaya nagsalita na rin, yung slide natin nung nakaraan, konektado pa rin dito. Kaya, siyempre, bago ka mag-react at magbigay ng komento, isang like, isang share, all goods na po tayo dyan. Kaya like nyo yung video at i-share. Simulan na natin. Aabangan nyo kung ano yung mga lumalabas sa survey sa kalagitnaan ng ating video. At kung ano ang stand nitong mga kung sino yung konstitusyon daw, nagmamahal daw sa bayan. Di umano sa video, sa dulo, matatawa ka. Samot-saring question, samot-saring komento ng taong bayan dahil dito sa nangyayaring hindi maganda sa gobyerno, sabi ni Aling Ledesma. Ito pa rin daw mga ito, ay stand pa rin lang. Baka nga daw. Hindi natin alam Kaya ito, simulan natin. Chikadora, ipasok mo ano meron dyan. Huwag na tayong maglokohan. Ang pera para sa 2025 budget ay inilaan nyo para sa halalan. Kung gaguhin, lokohin at pagsinungalingan nyo ang mga Pilipino, dinaig nyo pa ang mga demonyo. Ito lamang ang ilan sa mga salitang nag-trending sa social media nang isiwalat ng retiradong pulis at mayor ng Baguio City na si Benjamin Magalong ang lahat ng baho ng Kongreso, partikular na sa tila nangyaring bypass sa 2025 budget na sa halip na inilaan sa pangkalusugan, infrastruktura, at livelihood program ng taong bayan ang mahigit sa 6 na trilyong pisong pondo, tila wag na raw maglokohan dahil alam raw mismo ng mga LGU na ang karamihan sa 2025 fiscal year budget ay nakalaan para sa halalan. Bukod raw sa mga ibinulsa na ng mga politiko ang kanilang pinakinabangang pondo mula sa mamamayang Pilipino, lantarang pagbili ng mga di-umunay property nila locally and abroad at pagpe-flex ng kanilang mga yaman at mga luxury items, tila hindi raw tanga ang sambayanan para hindi malaman na ninanakawan nila ang buong mamamayan. Sa isiniwalat mismong kontrobersyal na revelasyon ng mayor ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong, inamin ito sa publiko na hindi raw tanga ang maraming local government units sa bansa para hindi malamang election money ang nasabing 2025 budget. Ayon sa kanya, tila saan ka raw ba makakita na prioritize pa ang pagbibigay ng ayuda kesa napaglaanan ng pera
ang infrastruktura at ilang pang equipment na makakatulong sana sa health progress ng bansa. Aminin man raw nila sa hindi, talagang talamak ang pagnanakaw ng mga kongresista sa mga pondong inlaan para sana sa benepisyo na matatanggap ng maraming Pilipino. Sa katunayan, hindi raw nagkataon na maraming alipore si Martin Romualdez o ang House Speaker ng Kongreso sa tuwing lalabas ito o magdidistribute ng akap ang mga kapwa nitong mambabatas. Ayon sa revelasyon ng Baguio City Mayor na si Benjamin Magalong, tila may tinatawag raw mga kongresista na 777. 7 million para sa akap, 7 million para sa AIX, 7 million para sa tupad na tila makukuha ng bawat miyembro o mga kongresistang nakaalyado sa liderato ng Kongreso. Narinig nyo mga kasama. Iba't ibang programa, iba't iba ang presyo. Grabe, ano? Ganyan na ho talaga, katindi. Ibig sabihin, harap-harapan na, hindi na palihim ito. Bulgara na, ika nga. Diba? Nung dati, meron mga ganyan. Kaya nga may magsasalita ditong ex-senador. Na etong senador nito, alam natin na hindi ito maka-Duterte. Pero may boses siya rito. Ibig sabihin, alam na rin nila kung ano yung mga anomalya. Hindi ho ito partido ng mga Duterte, ha. Pero alam niya ang nangyayari. Mamaya habangan yung sa slide natin. Tuloy natin to. Hindi raw nakapagtataka kung bakit ubos ang pera ng taong bayan dahil sa mga ganitong gawain o harap-harapang pandarambong ng mga politikong ginagago na raw ang mga Pilipino. Narito at panoorin ang matapang na pagsisiwalat ng retired police at alkalde ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong na bukod raw sa harap-harapang korupsyon na ginagawa ng mga kongresista at ilang pangopisyales ng pamahalaan para di umunoy bumili raw ng sangkatutak na yaman. Mga kongresista, kaya pala raw apura ang sipsipan, nakakakuha at tiba-tiba ang pera kapag kadikit ang House Speaker na si Martin Romualdez. Ano sabi dito? Diba? Kaya pala naman tiba-tiba eh. May pakinabang nga daw. Sabi sa video tayo nagre-reaction. Kaya nga sabi ko siya, reactionista tayo eh. Pero, kung iisipin mo mabuti, ikaw ay simpleng mamamayan lang. Sa tingin nyo ba? Itong mga nauubos na kaba ng bayan, pagdating na susunod na Pangulo, isipin nyo kung paano babangon muli ang Pilipinas. Pagdating dyan, wala na talaga. Dapang-dapa na. Ilang milyon, ilang trilyon po ang utang. May balita ho, parang gusto pa ata mangutang uli. Balita lang ho yan, hindi pa tayo sigurado dyan. Di umano yan. Oo. Balita, di umano, na mangungutang pa lang. Abangan natin kung kailan yan. Ang hirap, no? Ilang trilyon na ho ang utang, dapa na ho. Tapos, wala man lang, ayan, pinondohan sa akap. Alam niyo ba yung akap? Ano sabi ni Chikadora? Yung 777. Ibig sabihin, 21 million per dorobo. Per bakulaw. Ang saklap. Oo, papanig ka lang sa kanila di umano. Meron ka ng 21 million. Kaya naman pala itong nasa kamera, talaga namang, woo! Talagang himod wet. Talagang kahit anong gawin ni bakulaw, nilulong, sunod-sunuran pala ito. Kaya naman pala ganun. Ayan, sabi na Ate Jocelyn. Kaya ganun niya, Kuya Goods. Ganun talaga. Ay, Pilipinas! Ano nangyari? Diyos mío, Marimar. Patuloy. Di umano'y pinakamababang kurakot ng mga kongresista sa tuwing magpapamigay ng AIX, akap at tupad. Hindi bababa ng 21 million pesos.
ilang mga mambabatas hindi raw nakapagtataka kung ilang taon pa lamang sa Kongreso, bilyonaryo na. Narito at panoorin ng full video. Lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganun din ang aming mga similar observation na talagang halos unlimited ang pondo nila. Kung mamigay sila, nabalitaan pa namin yung 7-7, yung famous na 777 na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIC, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Ibig mo sabihin 7 times 21. Yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Isipin nyo Ang triya. Yun reliable sources. Pinanggagalingan. Kaya nga naman, ito nagsalita na. Ano ba ang kanyang boses dito? Saan daw gagamitin niyang mga yan? Nabanggit doon sa unang video. Gagamitin nga sa politika. May follow-up dito. Isang ex-senador. Baka nga talagang katotohanan ang nilalabas dito. Na itong lumalabas na mga pondo, ilan? 21,777,000? Wow, ang laki. Di ba? Kaya pala mabilis sila makapagpagawa ng mga, nako. Ito na, ipasok na natin. Huwag na natin patagalin kasi, alam ko naman, ganun din ang opinion nyo. Malalaman din ng sambayan Pilipino. Kasi, iba't ibang individual, iba't ibang personalidad ang lumalabas at nagsasalita na dito. Diba? Kahit hindi ito kaalyado ng Duterte, ito'y kaalyado ng Dilawan. Dilawan po ata ito o Pinklawan. Hindi ko po sure pero eto na. Pasok na natin to. Hinamon ni dating Senate President Franklin Drilon ang Budget Department na isa publiko ang lahat ng alokasyon sa isiningit ng Kongreso sa 2025 budget. Ito raw ay para makita ng taong bayan kung saan napupunta ang pinakamalaking pork barrel na kanyang nasilip sa 2024 at 2025 national budget. Narito ang report. Bago magbagong taon, pinirmahan na ng Pangulo ang budget ng bansa para sa 2025. Pero nananatili pa rin itong kontrobersyal, lalo pat bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang isiningit ng Kongreso dito, na nakaapekto sa budget ng ilang mahahalagang departamento gaya ng Education, Health at Social Welfare. Sa panayam ng programang On Point kay dating Senate President Franklin Drilon, sinabi niyang aabot sa higit 731 billion pesos ang halaga ng congressional insertions o pork barrel sa 2024 at 2025 national budget. It's the biggest pork barrel that I see now. It is not necessarily bad because there are certain needs really for which can be neglected in the course of the submission of the budget. But then it has been abused, and the insertions or amendments are not necessarily related to the economic program of government. Lalo pat paparating na ang election season, ani Drilon, hindi maiiwasang magamit ang pork barrel sa kampanya. Kaya naman para maiwasan ito, anang dating senador, gawing for later release ang mga proyektong isiningit ng mga mambabatas. This is not new. This is a practice done. In the past, it was done to harass and to prejudice opposition members like me. There is every reason, therefore, to mark them as for late release items. So hindi pa sapat itong Omnibus Election Code, sir, yung 45 days. It's not enough. Well, I can bet you they will antedate all the releases to before the 45-day ban. Paliwanag ni Drilon, hindi naman daw lahat ng pork barrel ay masama. Ang problema, naaabuso ito lalo na kung hindi ito nakaangkla sa programa ng pamahalaan. May source din daw ito kung minsan ng korupsyon. There are collusions between those who provide for this funding for this project. There are problems of the contractors colluding with each other so that you don't get the best price. It's like a web of corruption na nakikita natin in the implementation of the pork barrel. In the implementation, yes, I would concur with your description. There is a web of corruption.
Kaya No, naman ang diba? hamon niya sa Budget Department maging transparent sa pamamagitan ng paglalabas ng listahan ng lahat ng proyektong isiningit ng Kongreso sa 2025 budget. Sa ganito raw ay makikita at mababantayan ng publiko ang mga proyektong ginagastusan ng pondo ng bayan, kagaya halimbawa ng AKAP o ayuda sa mga kapusang kita program. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, problematic ang paraan ng pamamahagi ng mga ayuda dahil hindi ito sistematiko at nagagamit sa politika. Isa si Magalong sa nasa 200 mga retiradong general at mga opisyal ng military at pulisya na pumirma sa isang open letter sa Pangulo na nagpapahayag ng kanilang concerns sa mga pagbabagong ginawa ng Kongreso sa 2025 budget. Lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin, akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. Assuming na merong talagang legitimate na indigence yung nabigyan nila, the mere fact that they're not sharing their data with us, then there's a big possibility that the local government, kung may matanggap man kaming AKAP o AX, mabibigyan namin yung the same people who were listed were included in their listing. Ayan, ha? Whew! Diba? Marami hong mga bagay-bagay na dapat tayo ikonsidera. Oo, hindi lang yung mga mga akap-akap na yan. Maraming dapat isipin ng gobyerno na isaayos. Diba? Marami silang dapat i-develop. Marami silang dapat ipagawa. Yung mga project. Ibig sabihin, itong mga ito, bakit nalihis, Ibig sabihin, sabi nga ng isang kababayan natin, yan unprogram pa. Oo. Saan nyo gagamitin yung mga... Ang laking pera niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kasama, pipili kayo ng tamang iboboto nyo. At tamang tao para sa pagbabago. Pilitin yung bumangon ulit. Sikapin natin bumangon ulit ang gobyerno. Dahil dyan, sa tulong nyo, PDP line. At yung mga party list na Duterte party list, PPP party list, Panaw party list at Sagip party list. Okay, tapos. Ipasama nyo na lang si Doc Willie Ong at si Richard Mata, doktor din yun, para sa healthcare natin. Ngayon, dahil sa mga lumalabas na survey, talagang matutuwa ka dito sa balitang ito. Ibang klase ho. Kasi alam nyo di ba, may mga survey na sinisiraan. Parang lagpak daw yung ganito. Yung gantong senador. Isipin nyo nga daw si Senador Marcoleta ang lakas-lakas. Tapos sasabihin ng mga bakulaw hindi raw makapasok sa Magic 12. Aba. Huwag nyo kaming lokohin. Ito, ipapakita ko kung ano yung survey dito. Baka magulat kayo. Ito ay ArcLight Media. Ibig sabihin, nagsagawa sila ng survey patungkol sa senatorial race sa 2025. Alamin natin kung ano yung lalabas dito. Ito na, ipasok na natin to. Sa fourth round ng ArcLight Senatorial Preference Survey, nangunguna pa rin ang mga kandidato na Pastor Apollo Kibuloy, Senator Bongo at Congressman Rodante Marcoleta. It's time, Solid Archers, welcome to ArcLight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Inilabas na nga ang resulta ng fourth round ng ArcLight Senatorial Preference Survey kung saan nag-participate ang mga ArcLight followers sa pulse survey na isinagawa mula December 30, 2024 hanggang January 2, 2025. Sa mahigit 1.9 million followers ng ArcLight, naka-generate ito this time ng 250,435 votes mula sa accumulated survey forms at naka-record ng 2.1 million in total engagements. Gaya ng mga nakaraang survey, ang mga followers ay pumili ng kanilang mga kandidato magmula sa 66 senatorial aspirants para sa 2025 midterm elections. At 3 survey questions ulit ang inilabas upang doon paghugutan ng boto ng mga ArcLight followers. Ang unang tanong, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na makapagsusulong ng mga batas para sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde at makakaliwang grupo sa lipunan? Ang pangalawang tanong, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na makapagsusulong ng mga batas para sa pangkalusugan? At ang pangatlong tanong, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na mga pagsusulong ng mga batas para sa agrikultura at food security? Sa unang survey question tungkol sa kung sino ang iboboto mong mga pagsusulong ng mga batas para sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde at makakaliwang grupo sa lipunan, nanguna dito si Pastor Apollo Kibuloy na nakakuha ng 79.7%. Pumangalawa naman si Senator Bato de la Rosa na may 79.4%.
At pangatlo, si Senator Christopher Bongo na may 78.3%. At pang-apat, si Congressman Rodante Marcoleta na may 78.1%. Nasa panglima naman. Ito na mga kasama ha, ito na po Babanggitin ko na po sa inyo itong listahan para hindi kayo maligaw. At mamaya ibibigay ko sa inyo yung slide kung anong number sila. Ito lang yung survey. Pero ito yung mga kandidato ng PDP line si Senador Marcoleta, Senador Bato, Senador Kibuloy, Senador Bongo, Senador Jimmy Bondoc, Senador Doc Willie Ong, Senador Vic Rodriguez, Senador Ipe Salvador, Senador Chavit Singson, Senador Richard Mata. Di ba? Sabi ko sa inyo, kasama si Richard Mata. Pasok nyo. Senador Hinlo JB at Senador Lambino. Mamaya, doon naman sa number, ilista nyo mga kasama, ilista nyo Ilista nyo kung anong number sila para hindi kayo malito. Ito yung survey. Ang taas na mga survey nila. Diretso na natin. Si Jimmy Bondo. Pang-anim, si Willie Ong. Rank number 7, si Vic Rodriguez. Number 8, si Philip Salvador. Number 9, si Chavit Singson. Number 10, si Richard Mata. Number 11, si JV Hinlo. At number 12, si Raul Lambino. Nasa pang 13 to 24th places respectively naman ang mga kandidatong sina Revillame, Busita, Lacson, Kirubin, Honasan, Lee, Soto, Aquino, Marcos, Pacquiao, Gonzales at Ben Tulfo. Hindi nakapagtataka na manguna si Pastor Kibuloy sa survey question patungkol sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde at makakaliwang grupo dahil noon pa man ay matapang na ito sa paglaban sa mga CPP, NP, NDF na matagal nang suliranin ng ating lipunan at isa ito sa kanyang pangunahing pagtutuunan ng pansin sakali mang maupo bilang senador ng bansa. Sa pangalawang katanungan naman, survey question number 2, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo na makapagsusulong ng mga batas para sa pangkalusugan? Nanguna dito, si Senator Bongo na may 77%. Malasakit. Number 2 naman, si Richard Mata na may 76%. Number 3, si Pastor Apollo Kibuloy na may 75.4%. Number 4, si Rodante Marcoleta na may 75.3%. Number 5, si Doc Willie Ong na may 75.1%. At number 6, si Bato de la Rosa na may 75%. Nasa rank number 7 naman, si Jimmy Bondo. Rank number 8, si Vic Rodriguez. Number 9, si Chavit Singson. Number 10, si Philip Salvador. Number 11, si JB Hinlo. At number 12, si Raul Lambino. Nasa pang rank number 13 to 24 naman ang mga kandidato. Huwag na nating yan. Huwag na nating pagtuunan ng pansin yan. Malayong rank na yan. Dito tayo. Kung legal ba talaga ang deklarasyon ng law para pigilan ng Malacanang pagtitipon sa January 13. Ito ang sabi, ayon sa vlog ni Attorney Harry Roque. Makatuwiran ba? Abangan natin kung ano sasabihin niya. Diba? Isipin nyo bakit mo pipigilan? Kung sakasakali yun naman ay peaceful rally. Wala naman paglabag doon. Bagkus yun ay talagang venue para sa mga rallyista. Itong Liwasang Bonifacio. Sa totoo, yun ay isang nararapat na venue para magpahayag sila ng kanilang, yun naman peaceful Di ba? Mapayapa. Bakit? Tingnan natin kung ano dito. Sabi dito kasi sa title, legal ba ang deklarasyon ng Mars Law para pigilan ng Malacanang sa pagtitipon sa January 13? Ano sagot dito? Ito, tuloy. Nung aking huling spokes hour, nagsabi ako na suspicious yung timing ng pag-reorganize ng National Security Council na tinanggal ang Vice President at sa kasaysayan natin palagi naman kasama talaga ang Vice President at saka ang mga dating presidente doon sa membership ng National Security Council. Now, alam mo kasi yan ay advisory body, no? Pero importante ang trabaho ng National Security Council kasi yung national security, dalawa yan, no? Banta na nanggagaling sa labas at kapag merong nanlusob, yan ay invasion at banta na nanggagaling sa loob, no? Yung gusto magpatumba ng gobyerno gaya ginagawa ng CPP-NPA sa napakatagal na panahon na o rebellion. Now, yung invasion at rebellion, yan ay isang bagay na binibigyan ng advice ng National Security Council ang presidente, no? So nakapagtataka talaga bakit tinanggal si VP Sara, si dating presidente Rodrigo Roa Duterte at si Gloria Macapagal Arroyo at Eric Estrada dun sa advisory body
na magbibigay Bakit advice sa tinanggal? presidente kung merong banta sa Republika na galing sa labas, na invasion, o galing sa loob, na rebellion. Now, ano ba yung importansya ng invasion at rebellion? Well, sa ating saligang batas kasi, naalala nyo naman, ang 1987 Constitution yan na isang reaksyon doon sa diktadorya ng Marcos Sr. No? Kaya, ginawa nila ng paraan na hindi mauulit muli yung ginawa ni Marcos Sr. noong 1972. Yung mga bata pa na hindi pa sinisilang ng mga panahon na yon, nung nagkaroon ng Declaration of Martial Law, pinadlak ang Kongreso at binuwag ang Kongreso. Si Marcos Sr. ang gumagawa ng mga batas at pinakulong lahat ng kalaban ng gobyerno. At linimitahan ang kalayaan ng malayang pananalita. No? So in other words, nagkaroon ng diktadurya. At ang diktaduryang yan ay umabot ng hanggang 20 taon, no? 20 years. So ang mga gaya ko na lumaki sa martial law, abay kumakanta kami na may bagong silang, may bago ng, ewan ko ba kung ano yung mga bagong lipunan na yan, no? Na parang ginagawa rin ngayon ni Marcos Jr. doon sa kanyang tema na bagong republika. Kaya nga suspicious no? Bagong lipunan, bagong republika. Kaya lang talaga itong bagong republika ay talaga namang nasasapul, no? Dahil sa lahat ng mga masamang mga pangyayari. Yung isa sa pinaka delikadong Maynila, yung mga ganyan ba? Isa sa pinakamasamang quality of life. Nako, bumalik na tayo sa dating Pilipinas kung ganyan ang ibig sabihin ng bagong republika. Pero mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. So yung kahalagahan ng panlusog, invasion at rebellion ay dahil sa 1987 Constitution, heto na lamang ang pupwedeng basihan para magdeklara ng martial law ang presidente. Kinakailangan merong isang dayuhang bansa na lulusubin tayo, invasion, or meron talagang paggamit ng dahas, ng armas para patalsikin ang gobyerno. Now, para maiwasan yung diktaturya ng 1972, sinabi rin ng ating 1987 Constitution, bukod sa dalawa na lang ang kadahilanan para magdeklara ng martial law, na itong pagdedeklara ng martial law, po pwedeng ma-review ang legal at faktual na basihan ng hukuman at ng ating Kongreso. In fact, automatic na kapag nagdeklara ng martial law, yung Kongreso ay talaga mag-i-special session at pag-uusapan ang legal at faktual na basihan. At kung walang legal at faktual na basihan, sasabihin nila walang bisa ang pagdedeklara ng martial law. Now, yung importansya naman na ang hudikatura binigyan din ng kapangyarihan na mag-review ng faktual at saka ng legal na basihan para sa martial law, dahil nung panahon ng martial law nga, dubudulog sa hukuman yung mga kalaban ni Marcos Sr., pero hindi naman aaksyonan ng kanilang mga petisyon kasi ang sabi ng Korte Suprema, yung pagdedeklara ng martial law ay isang political question. Ito raw ang isang kapangyarihan na ibinigay lamang sa presidente at yung kanyang impormasyon na nakakalap ang siyang tanging magiging basihan ng pagdedeklara ng martial law na hindi po pwedeng paghimasukan ng hudikatura. Kaya nga, nagkaroon ng pag-abuso sa kapangyarihan. No? At ngayon, para maiwasan nga yung pag-abuso ng Marcos Sr., ngayon binago. At hindi forever ang martial law. Ha? Merong time limit. Hindi gaya ng ginawa ni Marcos na parang 15 years at ang martial law kasi linif niya yung martial law in time dun sa pag-visit ni Santo Papa. So ngayon, sandali lang ang pupwedeng imposition ng martial law. Now, nabanggit ko rin na yung pagtanggal nga dun sa mga presidente, dating presidente at kay Inday Sara, para bagang parang wala nang pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente kasama si Presidente Digong doon sa mga bagay-bagay na po pwedeng adviser ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa pagdedeklara ng martial law kasi ngayon, lahat ng mga member ng National Security Council loyal at kakampi ng presidente. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdedeklara ng martial law dahil sinasabi niya may banta sa ating gobyerno, kinakailangan magdeklara ng martial law. Now, ang tanong, kaya ba talaga at legal ba talaga ang pag-impose ng martial law para mapigil ang isang malawakang rally gaya ng Iglesia ni Cristo? Well, ang sagot po, hindi. Kaya nga po naamendahan ang ating saligang batas. Kung maalala nyo, yung martial law noong 1972 dahil bigla raw inambush si JPE dyan sa Wakwak. At ito ay pag-ambush daw ng NPA. Kaya nagkaroon ng martial law. Una-una,
Ngayon, hindi po pwede yan na basihan para mag-declare ng martial law. Bakit? Kasi yung assassination attempt, hindi naman yan outright rebellion. Dapat malawakang paggamit ng dahas para patalsikin ng gobyerno. So, yung mga intrigang ganyan, hindi na po pwede maging dahilan para sa martial law. Now, kasi alam nyo anong kahalagahan ng deklarasyon ng martial law? Kasi nga, magiging temporarily, ang commander-in-chief, ang presidente, ang siyang magiging mamumuno kasama ang militar. Kasi kaya nga martial law, no? Military. No? Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basehan ng martial law, pwede bang gawin pa rin yan? Pwede. Kasi pwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwata na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno kasama ng ilang mga miyembro ng hukbong sandatahan. Kapag yan ang nangyari, sasabihin nila, merong rebellion. Miski wala pang malawakang paggamit ng dahas laban sa gobyerno. At dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre, lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. Oh, yan mga kasama. Naintindihan nyo naman kung ano yung paliwanag ni Attorney Harry Roque rito. Pero, ano ba yung boses ng mga ito? Kayo na ho ang humusga kung ano yung mga boses nila. Tayo ay natatawa. Napapaisip. Bakit ganun? Eto na. Pasok mo, ate. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa kanilang katapatan sa bansa sa kabila ng pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Security Council o NSC. Sa isang pahayag, sinabi ng militar na patuloy silang magkakaisa at tutupad sa kanilang tungkulin. Nananatili raw ang kanilang hukbo na tapat sa bansa, konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Sinabi yan ng AFP kasunod ng pagtatanggal ni PBBM kay Vice President Sara Duterte at mga nakaraang Pangulo bilang miyembro ng NSC. Paliwanag ng Malacanang, hindi raw maituturing sa ngayon na pasok si VP Sara sa mga responsibilidad ng NSC members. Wala pang pahayag si VP ukol dito, pero ayon kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, isa raw itong hakbang para pahinain ang anyay political star power ng Vice Presidente. Narinig nyo mga kasama ha. Kung ganyan ang desisyon nila, hahayaan natin sila. Hahayaan na ba natin sila? Ayan ang ating mga katanungan at yan din ang katanungan ng mga nagko-comment sa atin. Hahayaan na lang ba natin? Sabi ni Aling Josephine dito. Aling Josephine, maganda at nagko-comment ka. Pero siyempre, mas maganda kung lagi kang antabay sa ating mga video, sa mga balita, issue, reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, mamayang hapon po, meron po tayong upload. Magandang araw at mabuhay kayo lahat. Bye-bye.